anong masasabi mo dun sa araw ng birthday niya? Ang Tatay Ram natin ay nandoon sa Nueva Ecija para ayusin at planuhin ang bahay. Ayun po, sabi ko ako kay tatay, di naman po ako kailangan agad-agarin yung bahay kasi ano naman po, parang birthday niyo po kasi is parang yun po yung day na pinagkaloob po ni Lord sa kanya na kailangan po i-celebrate with family and maging thankful po tayo kay God that day. And sabi nga po niya na is po, mag-stay na lang po kayo. Sabi po kahit hindi naman po ako kasi pwede naman po may mag-manage na iba, ganun po. So yun, pa-thankful po ako kasi yun po. Diba? Thank you po. So yun po guys, stop po muna natin. So just a heads up lamang po, in this video is pag-uusapan po natin itong naging mensahe nga po ni Kuya Luis para sa kanyang tatay Tekram, para sa kaarawan nga po nito. Dahil nga po sobrang thankful daw talaga si Luis kay tatay Tekram niya sa mga pagtulong sa pagmamahal na ibinibigay sa kanya. Especially nung birthday nga po mismo ni tatay Tekram niya, February 5 po yata yun. Kung saan nga po is andun nga po si tatay Tekram sa Nueva Ecija para planuhin nga po yung pabahay para sa pamilya ni Luis. So instead na kasama nga po ni Tekram yung kanyang pamilya sana that time at mag-celebrate nga po sana that time, ay hindi po yun kumbaga ang nangyari, ay andun nga po siya sa Nueva Ecija sa pamilya ni Luis para i-plano nga po yung pabahay para sa pamilya ni Luis. Kasi para kay Tekram kasi is parang yun ang pinaka-priority niya sa ngayon, yung pabahay nga po sa pamilya ni Luis dahil nga po sobra nga po siyang awa sa kalagayan nga po ng pamilya ni Luis, especially nga po sa mga kapatid ni Luis na maliliit pa. So mas pinabuti ni Tekram na i-priority po itong pabahay para sa pamilya ni Luis. And marami nga pong mga sponsors ang gusto sanang i-celebrate ni Tekram or magkaroon ng bonggang-bonggang celebration para sa birthday ni Tekram, pero yun nga po is dinecline nga po ito ni Tekram at mas gusto niya na yung perang yun is gamitin na lamang po para sa mga projects po niya, especially nga po sa pamilya ni Luis. Kaya ganun na lamang po sobra ka-thankful si Luis para sa kanyang tatay Tekram. Dahil nga po kahit na sinabihan na po niya na ito na ipagpaliban na or kumbaga pagkatapos na lang ng kanyang birthday, planuhin yung bahay or pwede naman iba yung magplano, mag-manage doon, but then mas inuna nga po ni Tekram yung dapat niyang unahin at yun nga po ang pamilya ni Luis. So ito po ipapatuloy po natin ang panonood. At ang ating Kuya Luis. Ayan, bati ka muna Kuya Luis. Ganda ng gupit mo Nag-goodbye ka na sa long hair. Nagbatang outfit Bagay mo yung ganyan. Iyang outfit. Bati ka muna. Wait lang. Yung ganyang gupit po talaga yung bagay kay Luis. Siguro para sa akin din, mas okay pa sana kung medyo mas manipis pa po yung nasa taas ng part. Pero okay na din po yan compare po nun sa dati na mataas talaga yung buhok niya, mahaba yung buhok. So good job for Luis dahil nga po na isipan niya na magpagupit nga po. Maganda at pinagkalamdoy ko ang tagari nga. Kamusta mo kaya? At Yun po, happy birthday po, Tatay Ram. Thank you. ba't ka na late? Kaya gano'n po, nag-adjust po ng mga children po. Nagpapudol bike po kasi kami. Okay, sige. Magano ka na muna ng food mo. Mamaya magano tayo. Boys! So, eto na. Gusto ko kayong hingan ng isang mabigat na mensahe para sa inyong Tito Ram. Mauna tayo sa pinakabata, syempre. Kuya Noah. Inaram niyo po doon to. Happy birthday po, Tito Ram. And wish ko good health po and mag-ingat po kayo palagi. I love you po. Yo. Anong promise mo kay Tatay Ram, syempre? Promise ko po, mas pagbubutihan ko po yung pag-aaral ko. Yun po. Very good. Siyempre, matutuwa si Tatay Ram mo kapag ginagawa mo yun. Opo. Kasi gusto niya makita kanyang magtagumpay sa karera ng iyong buhay. Alright? Good job. Tama, yun. Importante po talaga yun na mas pagbutihan ang pag-aaral kasi yun po yung pinaka-importante sa lahat. Kahit sinong family members, kahit sinong tito, sobrang matutuwa po kapag yung pamangkin po is talagang nag-aaral ng mabuti kasi para po yun sa kinabukasan din po ng bata. Next, syempre ang ating Kuya Luis. Kuya Luis, bitawan mo na yan.
Ano ba? Ang yung mabigat na mensahe para sa iyong Tatay Ram. Kaya yun, bigat ko yun. Ayun po, happy birthday po, Tatay Ram. And yun po, thank you po sa pagmamahal po and pagdisiplina po sa amin. And ano po, yun po. Thank you po sa, yun ba, yung pagtulong po, gano'n. Eh, patuloy lang po yung pagtulong niyo po sa kababayan po natin na nangangailangan po. And si Lord na po yung bahala na magbalik lahat ng pagmamahal na pinaparanas niyo po sa atin. And yun po, patuloy lang po na manalig po kayo doon. Ikaw po. Anong masasabi mo dun sa araw ng birthday niya? Ang Tatay Ram natin ay nandoon sa Nueva Ecija para ayusin at planuhin ang bahay. Ayun po, sabi ko nga po kay tatay, hindi naman po ako kailangan agad-agarin yung bahay kasi ano naman po, parang birthday niya po kasi is ano po, parang yun po yung day na pinagkaloob po ni Lord sa kanya na kailangan po i-celebrate with family and maging thankful po tayo kay God that day. And sabi nga po niya na is ano na po, mag-stay na lang po God. Sabi po, kahit hindi naman po ako kasi pwede naman po may mag-manage na iba, ganun po. So yun pa, thankful po ako kasi yun po. Diba? Ayun, so lagi pong sinasabi ni Luis kay Tekram na yun nga po, pwede namang pagkatapos nga po ng birthday, hindi naman kailangan na agad-agad na magagawa yung bahay. Pero yun nga po, inulit ko nga na mas priority po ni Tekram na matapos, masimulan ka agad yung bahay para mas matapos ka agad kasi nga po, naaawa nga po talaga siya sa kalagayan nga po ng pamilya ni Luis, especially po yung mga kapatid ni Luis doon na mga maliliit pa, na mahirap po yung ganon, na nasa labas lamang po sila natutulog. Although meron silang kubo-kubo pero malamig pa din po, maraming lamok, so medyo delikado din po sa kanila, kaya mas pinabuti ni Tekram na mas i-priority po talaga itong pabahay para sa kanila. Thank you po. Laging yung mga anak, makinig kayo ha, makinig kayo lagi nyong iisipin ang bawat sakripisyo na ginagawa ng inyong mga magulang. Minsan may mga bagay silang hindi na ibibigay sa inyo, hindi dahil ayaw nilang ibigay, maaaring sadyang hindi nila kayang maibigay sa sitwasyon na meron sila. No? Ang isipin ninyo yung bawat sakripisyong ginagawa nila para maitaguyod nila kayo. Alright? Tama ba yun? Tuinawa? Ay, hindi ako binigyan ni daddy ng ganito. Hindi ako mahal. Hindi totoo yan. Hindi porke din niya nabibigay yung iPhone, iPhone 18. Wala pa balang ganun. Wala pa. Hindi ko official. So kahit hindi maibigay yung mga bagay na yon, tandaan natin na sobrang nila tayong mahal. No? Ayan, so tama po talaga yung payo po ni Tito Jun sa kanila kasi hindi naman po na babase o nasusukat sa mga material na bagay na naibibigay ng isang magulang or mga magulang sa kanilang mga anak yung pagmamahal po. Kasi ibig sabihin, usually nga sa mga naririnig ko sa mga magulang na ang totoong pagmamahal is yung yung hindi pag-ibigay sa lahat ng gusto ng mga bata, kumbaga pagdidisiplina. Kasi kapag binibigyan mo palagi yung bata ng mga mamahaling bagay, yung mga gusto po nila, is mas nagiging spoiled po yung mga bata at mas lalo pong lumalaki yung ulo, so hindi po yun pagmamahal. So yung totoong pagmamahal is yung disiplina ang mga bata, pinapaintindi na ang mga bagay na ito is hindi pa kailangan or hindi kailangan kasi mas kailangan na gastusin, ganito ganyan. So tama po yung payo ni Tito Jun na yun. Ano daw? Sinabi po, pasensya na po kayo. Sakit kasi nalalamunan ko, inuubo po ako. Tsaka yung ulo ko. So God bless po sa ating lahat at bye for now po.